na gamit kayo. Si Digong, gamit na gamit nila. Kayong mga uto-uto, gamit na gamit ng kampo ni Sara Duterte. Diyos ko po, mga kababayan ko. Di ba? Oh, ito, tingnan nyo, para matauhan yung mga DDS, oh. Pattern sa ICC. Oh, ayan, no, binasura ng ICC ang pangalawang interim release. Ito po yung hiniling nila. Matapos po yung confirmation of charges, humiling na naman ng interim release. Binasura uli. Oh, kita nyo? Wala na. Kalimutan nyo na si Digong, i-consider nyo na ngayon palang patay na. Para hindi kayo nasasaktan. I-consider ninyo na si Digong tegi bambam na. I-consider ninyo na si Digong hindi nyo na makikita. Pinasasabik ho nila eh. Alam nyo mga kababayan ko? Style. Dahil nga maraming uto-uto, market ng mga Duterte yan, yung mga uto-uto. Si Digong, kita nyo? Nagkaroon ng confirmation of charges. Ano nangyari mga kababayan ko? Hindi nagpakita. Eh kung talagang mahal kayo, kung talagang sabik din sa inyo si Digong, eh bakit hindi dumalo? Kasi may plano sila. Pasasabiking kayo. Kaya yan, si Digong magpapakita sa panahon ng eleksyon. Mga kababayan, basang-basa naman sila eh. Sa panahon ng eleksyon, mga kababayan ko, magpapakita si Digong. Para yung mga uto-uto, ayun, makakakuha na naman ng simpatya. Siyempre, mga kababayan ko, kailangan kawawang-kawawa na naman ang itsura ni Digong. Alam nyo naman si Digong, mga kababayan, gusto nun laging kinakaawaan. Di ba, mga kababayan ko? Kaya ang mangyayari, baka mag-diet pa yan. Bago magpakita, mga kababayan, sa mga uto-uto at mga mangmang, magda-diet pa si Digong. Yung itsura niya, akala mo ermitanyo. Malamang hindi magpapagupit ng 3 taon. Ako naniniwala mga kababayan kung papayagan ng ICC na hindi magpagupit yan, baka nagulat kayo, parang na-aksidente ng 10 beses na Freddy Aguilar. Diba? Nagets nyo? Oh, ganun ang itsura. Kung nakikita nyo si Freddy Aguilar, imagine nyo na parang na-aksidente ng 10 beses. Nabangga yung kotse. Oh. After 10 car accident. Na Freddy Aguilar ang peg niya. So ano na itsura mga kababayan ko? Equals palito na long hair ang peg niya. Ganun mga kababayan bubulagin nila. Di ba? Basang-basa naman kasi. Sa totoo lang, huwag kayong magpadala-dala sa mga drama nila. Oh. Hindi na nila pawawalan si Tatay Digong. Kita nyo, ano sabi? Oh, makinig kayo, mga DDS kayo, Oh. Hindi na nila pawawalan si Tatay Digong. Oh, kita nyo? Hindi na nila pakakawalan, hindi ho. Mali naman yung sinabi mo eh. Hindi ho, mali ho eh. Yung mga salita kasi mahalaga yan eh. Sabi ni Bakla hindi na nila pakakawalan si Digong. Mali ho. Hindi na makakalaya. Yan ang tamang termino. Mali po yung hindi na nila pakakawalan. Hindi na makakalaya. Yun. Di ba mga kababayan ko? Oh. Mali yung mga sinasabi eh. Oh. Tapos mga kababayan, ang daming mga nagchat-chat sa atin, ang daming mga nagko-comment, kakarmahin ka rin. Ano bang dapat karmahin sa atin eh? Nagpapaliwanag lang naman tayo. Anong dapat karmahin? Nakakagulat din, alam nila yung salitang karma. Biruin nyo yung mga DDS, alam nila yung salitang karma.
Sabi nila, makakarma ka rin. Inaaway mo si Tatay Digong namin, darating ang panahon, makakarma ka rin. Ganon sila ng ganon, mga kababayan ko. Isip-isip ko naman. Ayun na nga yung matanda, kinarma na eh. Kung meron mang kinakarma si Digong. Utik na yan, di ba? Yan yun. Mga eengot-engot, kakarmahin ka rin si Digong na nga yung kinakarma. Tanggalin na natin yan hindi lang ho yan mga kababayan eh. Bakit ho kanyo mga kababayan ko? Aba, yung apologist, yung mga apologist ni Sara. Balikan natin si Sara mga kababayan ko. Sabi nga natin sino ho ang pipiliin ninyo? Si Pangulong Bongbong po ba? O itong si Sara Duterte? Kung ganun po, mga kababayan ko, wala na kayong katinoan. Wala na kayo sa katinoan kung si Sara Duterte yung pipiliin nyo. Papaliwanag natin at ipapakita natin kung paano kayo niloloko. Pasok! Na naman silang paninira kay BP Sara. Kita nyo mga kababayan ko. Lumalabas tayo pang naninira. Nakuha nyo mga kababayan ko? Uy, may bago na naman lumalabas na paninira kay BP Sara. Style ng mga apologist ni Sara yan. Bakit ho kanyo mga kababayan ko? Hindi naman ho kaila sa inyo. Sino ho ba ang mga naninira? Di ba sila? Si Sara Duterte ang naninira. Hindi makapagpa-interview sa mga matatalino na mga taga-media. Gusto niya sa mga bobo, tatanga-tanga na katulad nila. Bakit? Kasi hindi siya makakaporma Kapag tinanong ng matalino tulad nila Ted Filon, nila Corina Sanchez, nila Karen Davila, at marami pang iba, Gio Robles, gano'n. Pagkayo ng mga nagtanong, mga kababayan ko, sigurado, mag-oo si Sara Duterte nyo. Di ba?